Isang mapagpalang araw muli sa atin mga ka-voltage at meron na naman po akong panibagong customer. Ang atong ipare-repair nila sa akin ay isang oven. Ang issue po nito, ang oven nito mga ka-voltage ay no power, totally blackout siya. Walang mga indicator light, pag sinaksak, wala talaga totally siyang power. So yung chinek up po nga po to, inanalyze ko, tinroubleshoot ko po kung anong problem niya. Tinignan ko kung anong mga niya, kung may mga putol ba na wire. Wala naman siyang putol na wire. Chinek up ko rin po yung mga switching nito mula sa temperature control at saka doon sa mismong switching niya sa timer. Chinek ko rin po yung cord niya kung baka, kasi minsan may problem, nagkaka-problem sa cord lang po eh. Doon nagkakaroon ng mga lost connection or kaya putol ang wire. Yung line niya putol, ganyan. Chinek ko naman po na okay naman po siya. Buo naman po ang wire niya. Buo din yung timer. At yung temperature controller niya, buo rin naman po. So, buo po lahat. Wala po problema sa mga controller niya. Saka sa timer niya at saka sa plug. So, chinek ko nga po dito. Nakita ko dito sa may isang line niya, papunta po doon sa supply niya. Galing doon sa plug. Meron po siyang ano dito. Tawag doon. Thermal fuse protector. So, chinek ko nga po yun. Ayan, chinek up ko po nga yan. Yan, yung mga before ko chinek po yung thermal fuse protector niya, chinek ko po muna yung temperature controller niya kung gumagana. At chinek ko rin po yung mismong switch niya, yung timer. Yan, timer po yan eh. Okay naman po siya, gumagana naman po. So, dito na nga po ako pumunta sa pinaka-line niya. Ayan, yung color red na yan na meron pong insulator white. Yan po yung thermal fuse protector niya. Yung pinaka-thermal niya. Meron po pala siyang ganyan kasi sa kaligmitan ng mga oven na ginagawa ko o nire-repair ko, wala naman po mga ganyan na thermal. Bumabase lang po talaga siya doon mismo sa controller niya, doon sa temperature controller. At doon mismo sa may ano niya, yan na nga po, chinek ko po siya papunta ng switch, dumaan po na switch yan eh. Wala na po siyang continuity. Yan nga po. Yan, sinubay ko po yan papunta doon sa ano niya, sa switch niya. So mula sa may plug, dumaan po siya talaga doon sa thermal fuse protector hanggang doon sa may switching. So open po talaga ang thermal. Ang problem niya ay yung thermal bumigay. Kaya yan nga po, tinanggal ko po siya. Yan po ang thermal niya. Maliit lang po siya. Ayan nga po, bumili nga po ako ng panibagong thermal fuse protector at kinabit ko po. So, ang dati niyang thermal fuse protectors is 10 ampere. So, ginawa ko po, medyo pinataasan ko, ginawa ko po siyang 15 ampere. Para hindi na siya basta-basta bumibigay. Kasi bago pa lang po daw itong ano na to eh, oven na to. Wala pa po daw 1 year. So, nasira na kaagad. So, baka medyo
mababa ang pagkalagay ng factory ng amperahe ng thermal fuse protector. Kaya ang ginawa ko, medyo pinataasan ko para hindi basta bumigay kagad. Ginawa ko po siyang 15 ampere. Mula sa 10 ampere, nag-adjust po ako ng 5 ampere para maging 15 ampere siya. So, ganyan lang po mga ka-voltage. Kung sakali may problem po ang mga oven nyo, unang-unang i-check nyo po yung cord. Tapos pag may walang problema sa cord, subayin nyo po yung cord or yung plug nya, yung sa may line ng plug. Diyan nyo po makikita kung sakali may mga thermal fuse protector. Diyan nyo po makikita yun. Naka-indicate po yan sa body. Bumibigay naman po ang thermal fuse protector pagka yan po is sobra na po ng init. Po yan, nag-o-open. Halimbawa, pag nasusunog yung sa loob, niluluto, nagkaroon ng apoy. Kaya ang nangyayari, yung thermal fuse protector ang unang-unang bumibigay. Sa iba naman po, hindi thermal fuse protector ang nakalagay. Ang nakalagay po doon ay overload. Nakadikit din po yan sa body ng ng oven. So pag na-reach niya yung overheating, halimbawa nagkaroon ng sunog sa loob ng oven, yun po ang bumibigay. Nag-automatic cut off po yung overload na yon. So pagka lumamig naman po siya, kusa siyang bumabalik. Yun lang ang pinagkaibahan ng thermal fuse protector sa overload. Kasi sa overload hindi mo na siya kailangan palitan kasi kusa lang naman siyang bumabalik pagka lumamig na po siya. Yung thermal fuse protector po, pag nag-open po yan, kailangan palitan po siya. Hindi na siya kusang bumabalik. So yan po ang design, ang trabaho ng thermal fuse protector at saka sa overload protector. Pareha silang protector pero mas advantage po yung overload protector dahil pagka nag-automatic siya dahil na-reach niya yung sobrang init, magka-cut off siya pero bumabalik din siya pagka nawala na yung lumamig na siya. Hindi katulad ng thermal fuse na pag nag-open siya, wala na, totally, papalitan na siya. Kumbaga, re-replacean na talaga siya ng bago. So, yan nga po, nakabit ko na po siya. Tetestingin ko na po yan. Ayan, nagkaroon na po siya ng indicator light. Meron ng red. At meron na rin po yan, power. Ayan, tinesting ko na. Umiinit na po yan, mga ka-voltage. Gumagana na po siya. Ayan, pati pan niya, lahat. Pati yung mga coil niya, yung heating element niya, gumagana na po siya. So mga ka-voltage, sana po meron po kayong idea na nakuha sa video kong ito. Sana meron po kayong natutunan. So kung paano pag-repair pag-troubleshoot ng mga oven na totally blackout, walang power. So huwag niyo pong kalimutan muli, paki-like and share para po